Good morning po mga kapatid, si Pastor Marvin Danlad. Minabuti ko po na mag-live po ngayon dahil po sa aking kalusugan, kaya hindi po kami nakapunta dyan sa San Miguel. Kaya salamat sa Panginoon, bagamat hindi kami nakapunta ay nakapaganda po tayo ng message for our live stream. So tayo po ay magbubuklat po ng Bible at buksan po natin sa aklat ng unang Korinto, 1 Corinthians 6 verse 12. 1 Corinthians chapter 6 verse 12. Sabi po ng Biblia, all things are lawful unto me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Sa wikang Tagalog, sabi po dyan ay may magsasabi, malaya akong makagagawa ng kahit ano, ngunit ang sagot ko naman ay hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Maaari ko ring sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Tayo po'y sumandaling manalangin, pagkatiwala po natin sa Panginoon ang pag-aaral ng kanyang salita. Dakilang Diyos aming Ama, pinupuri ka namin sa umagang ito, tinataas po namin ang iyong dalang na pangalan. Patawarin niyo po kami sa aming pong mga kasalanan. Hugasan niyo po kami ng banal na dugo ng aming Panginoon Jesus. Hinihiling ko po ang pagkilos ng banal na Espiritu sa amin, O Diyos. Matuto kami sa iyong salita. May apply namin ito sa amin po personal na buhay at may bahagi sa iba. Salamat po sa iyong pag-ibig sa amin kay Kristo Jesus. Pinupuri ka namin sa pangalan niya. Amen. Amen. So, ngayong umaga ay papag-aralan po natin ay mga makapangyarihang prinsipyo para sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. Powerful principles for proper practice. So, una po dito ay makikita po natin yung pong the principle of expediency. Okay? So, itong compound principle na ito ay merong dalawang katanungan na pwede po nating itanong upang maunawaan natin yung principle of expediency. Una po, is it lawful? Ito ba ay nasa salita ng Diyos? Okay? So when we say lawful, ay hindi lamang po sa nababatay ba sa salita ng Diyos o ito ba ay nababatay sa batas na ng tao. Meron po tayong konstitusyon na sinusunod. Okay? Of course, ang batas ng Diyos ay mas mataas kaysa sa batas ng tao. Is there any word from God concerning the matter? Okay? So, ito po ay biblical principle sa ating pong buhay. Meron po tayong mga desisyon sa buhay, meron tayong gustong gawin, and sometimes ay tayo po ay nasisilo ng kaaway at tayo po ay nagkakamali sa ating pong mga desisyon sapagkat hindi po tayo naturuan kung anong dapat natin gawin at wala po tayong kumbagay idea kung paano tayo magdesisyon. Well, kung sa common sense or sa katalinuhang taglay natin na binigay ng Panginoong Diyos ay pwede po nating gamitin yun. Pwede nating tanungin yung ating sarili, ito ba'y mabuti o masama? So sabi ng ating mga magulang, kung mabuti, sundin natin yung mabuti at yung masama, iwaksin natin na hindi rin salungat sa sinasabi po ng salita ng Diyos. Pero ang first principle of expediency, ito pong katanungan nito. Is it lawful? Is there any word from God concerning this matter? Meron pang matutunghayan sa salita ng Diyos itong bagay na ito na gagawin ko.
So, when God speaks on an issue, it is settled. Kung bubuksan po natin, mga kapatid, sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Nasabi dito, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kaya kung yung bagay na gagawin natin ay salungat ang salita ng Diyos, napakasimple lang, huwag nating gagawin. Amen? Is it lawful? Is it against the Word of God? If it is against the Word of God, don't do it. So, yung pong Tagalog nito ay mas lalo nating maunawaan. No? Sabi diyan, may nagsasabing malaya akong makagawa ng kahit ano, ngunit ang sagot ko naman ay hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Kaya mas simple ang sinasabi ng salita ng Diyos, kung hindi nakakabuti ay huwag nating gagawin. Kung ito ay nakakasama, huwag na nating gagawin. Pangalawang katanungan, is it expedient? Okay? Is it expedient or to bring toward a destination? Sa Tagalog, may kahihinatnan ba itong bagay na ito? Siyempre, lahat ng bagay may kahihinatnan. Masama o mabuti. Kung mabuting kahihinatnan, go for it. Kung masama ang kahihinatnan, ay huwag mong gagawin. So, every decision or activity either moves us toward away from Jesus Christ. Kung yung bagay na gagawin mo ay magpapalayo sa iyo sa Panginoon, huwag mo nang gawin. Kung ang bagay na ito ay magpapalapit sa iyo sa Panginoon, go for it. Amen? So, tanungin mo sa sarili mo, does this thing bring me close to Jesus? If it doesn't, then it is no. Goals, every believer should have them. Dapat yung mga bagay na kapag papalapit sa atin sa Panginoon, yun ang ating gagawin. In the book of Philippians, chapter 3, 13 to 15, it says there, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark, for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded. And if anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Amen. Kaya yung mga bagay na para sa Panginoon, yun ang isipin natin. Ibase natin yung ating desisyon. Kalooban ba ng Diyos? Nakakabuti pa ito? Pag itong bagay bang ito ay lala kong ilalapit sa Panginoon? Kung hindi, tigilan at huwag gawin. Okay? So, does things get me closer for where I need to be or not? Okay? Next po, sabi dyan sa verse na yan, I can do anything I please, and it will not make me unsaved. Okay? So, itong katagang ito ay salungat sa kalooban po ng Panginoon. Maling prinsipyo. Ang prinsipyo natin, kung bagay bang ito ay nakapagpapalapit sa atin sa Panginoon, go for it. Kung hindi, wag. Sa ibang Kristiyano ay may maling prinsipyo. Ha? May maling prinsipyo. Sabi ng mga ibang Kristiyano, pwede kong gawin ang lahat ng bagay na gusto kong gawin. Okay? Ang dahilan nila, hindi naman matatanggal yung aking kaligtasan. Yes, totoo mga kapatid na ang isang taong nagsisi ng kanyang kasalanan ay ligtas at may buhay na walang hanggan magpakailan. Pero maling prinsipyo na gagawa ka ng isang bagay, hindi naman matatanggal yung kaligtasan mo. Okay? Isa sa mensahe ng Panginoon ay
you can't serve God and at the same time do things that are not well-pleasing to God. Okay? Matinding dagok at pagsubok ang pwedeng ibigay sa iyo ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay hindi natin malilin lang ang Diyos. God is not mad. The Bible says, kung ano ang tinanim ng tao ay siyang aanihin. Kung ikaw ay Kristiyano, nagtanim ka ng masama, aani ka ng masama. Yet, God forgave you. Kung ikaw ay nagsisi, pagpatawarin ka ng Panginoon. But, the consequences is just but natural to happen in your life. Sapagkat kung ano yung tinanim mo, ay siyang aanihin. But by God's grace and mercy, ay yung chastisement o pagpapalo ng Panginoon o bunga ng kasalanan mo ay pwedeng mawala sa habag at kalooban ng Panginoon. So however, not everything na ginagawa natin ay siyang nagpapalago sa ating buhay bilang Kristiyano. Kung itong ginagawang ito ay hindi maglalapit sa bagay na gusto ng Panginoon sa akin, then ito ay mali. It doesn't matter what it is. Ang plano po ng Panginoon sa atin ay napakaganda. Mga kapatid, in the book of Ephesians chapter 3 verse 14, sabi po niya, "For this cause I bow my knee unto the Father of our Lord Jesus Christ." In chapter 4 verse 13, "Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ." So ang plano ng Panginoon ay maging kagaya natin si Jesus Christ. Okay, tandaan natin yan, ha? Yan po ang plano ng Panginoon. Hindi tayo tinadhana na maging kagaya ng Diablo o ni Satanas na sinungaling at gumagawa ng hindi tama. Ang plano ng Panginoon, tayo ay maging perfecto. Kaya kung yung bagay na iyan ay imperfect, ay wag na nating gagawin. So second point po natin, the principle of enslavement. So ang una ay the principle of expediency, and number 2, the principle of enslavement. So to be brought under the power means to be enslaved. Yun po sa binasa po natin sa chapter 6 verse 12. We were all slaves at one time sa ating pong mga kasalanan. No? Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 1 to 3 ay, "And you hath he quickened who were dead in trespasses and sins." So, ako ay dating patay sa kasalanan, ikaw ay dating patay sa kasalanan. Tinutukoy po dito yung mga Kristiyano tumanggap kay Jesus. "Where in time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience." So dati tayo po ay patay sa kasalanan. But we have been delivered by the Lord Jesus Christ in verse 4. "But God, who is rich in mercy, for His great love, wherewith He loved us." Okay? Tayo po ay patay, pero binuhay tayo ng Panginoon. Patay sa kasalanan, binuhay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na magabi. Okay, so anything outside Jesus that control my life is a sin. Tandaan po natin yan, ha? So anumang bagay, no, labas ang Panginoon na kumokontrol sa buhay po natin ay kasalanan. So there are two forces in operation in this world. No? In the book of Matthew, at in the book of Matthew chapter 12 verse 3.
He that is not with me is against me, and he that gathereth not with me is scattereth abroad. Okay? So, the lost man thinks he is in control, but he isn't. He is free to choose his action, but not the consequences of those actions. He is a slave to the will of the devil. Sinner friends, okay, ay ganito po ang kanilang estado o kalagayan sa buhay. Kaya dapat ang isang makasalanan, ibigay niya yung puso niya kay Jesus. Okay, ulitin ko ha. The lost man thinks he is in control, but he isn't. Hindi po siyang may control sa buhay po niya. He is free to choose his action, but not the consequences of those actions. Okay. In order to reconcile, mga kapatid, yung pong isang Kristiyano at hindi Kristiyano, yung pong hindi mananampalataya ay gumagawa naman ng mabuti. Okay? Okay? So, sa batas po ng Panginoon, kung ang tao ay masigasig, kung ano yung kanyang ginagawa, ay siyang aanihin niya. Okay? No matter what, kung siya ay Kristiyano o hindi. Merong mga Kristiyano, mas matalino pa sila kaysa mga hindi mananampalataya. No? So, maraming nasa government, high-ranking position, hindi mga Kristiyano. Bakit sila niluklok ng Panginoon doon? Sapagkat sila ay naging masigasig sa pag-aaral, nagpursige sila. Yun ang kanilang itinuro. May mga hindi mananampalataya ay hindi pinalad sa buhay, pero sila ay Kristiyano, ligtas po sila. Mas maganda pa rin yung marahil simple ang buhay dahil hindi naging masigasig ayon sa salita ng Diyos, ay ligtas yung tao, di ba? Mas malagang ligtas pa rin. Kaya totoo ang Bible na what shall it profit a man if he shall gain the whole world and loses also. So ibig sabihin, it is possible for a man to go beyond measure, no, sa kalagayan niya sa buhay, and yet ay hindi maliligtas ang kanyang kaluluwa. Okay? Kaya mas blessed o mas lamang pa rin yung Kristiyano. Ngayon, may mga Kristiyano din na gumagawa ng hindi tama, at merong mga hindi mananampalataya, hindi gumagawa rin ng tama. Same pa rin yung pong batas ng Diyos at batas ng tao na kanilang ginawa. Okay? Kaya tayo ay inikayat ng Bible, no, na ang pairalin natin ay pag-ibig. Ang pairalin natin ay yung tama. Against such, sabi ng Bible, there is no law. Kung ikaw ay gagawa ng pag-ibig, ng mabuti, anong batas ang sasalungat sa iyo? Wala. Pero pagka ikaw ay gumawa ng masama, ay aanihin mo yung ginawa mo masama. So, we need to search our lives and be sure that no habit, attitude, activity, pursuit, etc. na siyang maalipin sa atin. If you are struggling with some besetting sin, tanging si Jesus lang ang pwedeng makakatulong sa iyo. Okay. Last point po natin, the principle of example. Yung una ay expediency, enslavement, and the last one, example. In the book of Corinthians, balik po tayo sa Corinthians chapter 8 to 13. The Bible says, but meat commendeth us not to God, for neither if we eat are we the better, neither if we eat not are we the worse, but take heed lest by any means this liberty of yours become the stumbling block to them that are weak. For if any man see thee which has knowledge sit at meat
in the idol's temple. Shall not the conscience of him which is weak be emboldened to eat those things which are offered to idols? And through thy knowledge shall the weak brother perish from whom Christ died. But when ye sin so against the brethren, and wound their weak conscience, ye sin against Christ. Wherefore, if meat make my brother to offend, I will eat no flesh, while the word standeth less. I make my brother to offend. So, dito po, si Pablo, no? Si Apostle po, siya po ay nabubuhay sa pagan society. Okay? Pagan society. Men who live in that place ay nagpa-practice sila ng idol worship. Sila ay nagsasacrifice ng sheep o ng kambing sa kanilang mga Diyos-Diyosan diyan sa Corinthians, ano. And ibebenta nila yung kanilang inahin din, no? O kaya inalay, okay, sa mga nagkakatay ng karne dun po sa meat market. In turn, it would make the meat available sa lahat po ng publiko at a discount price. Mas mura na po yung presyo ng mga inalay na tupa, ng mga kambing o ng mga hayop, ano. So, it was perfectly good meat and the price was right. Kaya yung mga Kristiyano would buy this meat and eat it. Yung mga ibang Kristiyano. So, other Christians, however, felt that God's people ay hindi nila dapat bilhin at kainin ng mga iyon because inalay nga ito sa mga Diyos-Diyusan. So, these opposing camps began to argue bitterly about this issue. At sila'y lumapit kay Pablo upang humingi ng payo at tulong through the inspiration of the Lord. Ay binigyan po sila ng principle of example. Paul did not give them an ironclad rule, but rather binigay po niya yung prinsipyo, simpleng prinsipyo. Sinabi niya na ang karne would not make you better, neither would make you worse. Okay? Yung pagkain ng karne ay hindi kanya gagawing masama o kaya mabuti. However, ang kanyang advice ay ito: don't do anything that would make you a stumbling block to another believer. So, the issue is not will it hurt me, pero ang tanong dapat ay ito ba'y nakakasakit sa aking kapwa. Okay? So, Israel thought they were right and possessed greater insight into the issue. Pero si Pablo ay pinapaalalahanan po niya that brotherly love ay mas mahalaga sa bagay na ito. So, tayo po, ako at lahat po tayo ay meron po tayong great liberty in the Lord and could lawfully do many things. Pero dapat po ay isipin po natin, no? Maging mindful po tayo of the example we are setting for others. Okay? Dahil ang isang tao, no, meron at merong nakatingin sa kanya at sumusunod sa kanya. Pagka ginagawa mo isang bagay, ay pwede kang parisan. Kung yung ginagawa mo ay tama, ay for good. Yung mga sumusunod sa iyo ay mablebes. Pagka ginagawa mo yung masama, syempre, yung mga susunod sa iyo, mapapasama din. So, ito pong advice na ito, don't do anything that would make you a stumbling block to another believer. Ang issue dito, mga kapatid, ay hindi yung ikaw ba'y masasaktan, kung hindi makakasakit ka ba sa iyong kapwa. Okay? So, okay, akala ko po'y 3 lang ang puntos. Total, maiksi lamang po, ano. Ito pala'y 6 principles at nasa pangatlo na po tayo. Pang-apat po, the principle of edification. To edify, okay?
tayo ay magpalakas sa bawat isa, to build up with one another. In 1 Corinthians chapter 10 verse 23. 1 Corinthians chapter 10 verse 23. All things are lawful for me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but all things edify not. To edify, to build up. Everything you do, no, o sinasabi o naririnig, is either building you up or tearing you down. Okay? Lahat ng ginagawa mo, okay, sa buhay mo, ay pwede kanyang i-build up o kaya sirain. Okay? Kaya, ano yung first principle? Go back to first principle. Kung yung bagay ay pagpapalapit sa iyo sa Panginoon, go for it. Pero kung yung bagay na iyan ay pagpapalayo sa Panginoon, huwag mo nang gawin. O sa simpleng salita, kung yan ay mabuti, gawin mo. Kung masama, huwag mong gawin. Sapagkat ikaw ay sisirain. Wawasakin ang iyong buhay. So, every conversation, bawat relasyon, bawat ginagawa po natin must be judged by the same principle. Does this make me stronger in the Lord? Okay. Kung bagay bang ito ay palalakasin ako sa Panginoon o pahihinain ako sa aking lakad kay Kristo? Okay? So, all of life should be lived in such a way that does nothing but build up sa ating relasyon sa Panginoon. Gawin mo yung mga bagay na ginagawa mo na nakapagpapalakas para sa Kanya. Okay? So, that's the fourth principle. The fifth principle of exaltation. Okay? Everything we do in life with honors or dishonors God. Okay? Lahat ng bagay na ginagawa po natin, nakakalugod ba sa Panginoon o hindi nakakalugod sa Panginoon? Every conversation, habit, relationship, business deal, vacation, book read, film watch, music listen, etc. Okay? Nakakalugod ba sa Panginoon? Pangalawa po, yung pong WWJD. Alam po nyo yung acronym mo. What would Jesus do? Learn to ask yourself this question. What would I do if Jesus were with me? Kung kasama ko si Jesus, ano ang dapat kong gawin? Okay? In the book of Hebrews, chapter 13, verse 5. Sabi po dito, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as she had. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. So, tinuturuan tayo ng Panginoon ng contentment, mga kapatid. Okay? Kung ano yung meron ka ay pagtiyagaan mo, tanggapin mo, makontento ka. Sapagkat ang sabi ng Biblia ay hindi ka iiwanan ng Panginoon. He will never leave you nor forsake you. Alalahanin natin bilang Kristiyano, bawat bagay na ginagawa po natin ay nagre-reflect pabalik sa Diyos. It can be positive or negative. In the book of Philippians chapter 1 verse 27. Only let your conversation or way of life be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. So, sinasabihan ni Pablo, mga taga Philippians, okay, mga Kristiyano, nagawin nila yung tama kahit na wala siya o meron siya. Striving for the gospel of the Lord Jesus Christ. Okay?
So, ganun din po tayo mga kapatid. Sa buhay po natin, isipin po natin, bagamat personally ay hindi naman natin nakikita ang Panginoon. Okay? Ilagay natin sa isip natin, lagi tayong nakikita ng Panginoon. Kahit walang tao na tumitingin sa atin, bear in mind that the only audience is God. Siya lang ang nakakakita ng ginagawa po natin. Kaya pagka tayo'y hahakbang, isipin natin, ito ba'y kalooban ng Diyos at nagbibigay kalwatihan sa Diyos? Kung hindi, huwag mo nang gawin. Okay, that's the principle of exaltation. Okay, and the last one, the principle of evangelism. In chapter 10, 32 to 33 ng Ephesians. Give none offense neither to the Jews nor to the Gentiles, nor to the church of God, even as I please all men in all things, not seeking mine own profit, but the profit of many, that they may be saved. Ang desire po ni Pablo ay ayaw po niya na ang lahat ay off to the gospel by his lifestyle. Okay, therefore, siya po ay nag-i-strive, no, sa kanyang buhay, sa kanyang lakad. Ibig sabihin, yung kanyang salita ay kanyang lakad. Okay? His talk is his walk. Nagmamanifest sa buhay po niya yung kanyang pangangaral. Sapagkat ang mga tao tumitingin po sa atin. Does your life move? Yung mga taong tumitingin sa iyo toward God, o kaya yung mga tao sa paligid mo ay lumalayo dahil sa kagawan mo. So lifestyle does matter. It does matter. Kaya yung lifestyle mo ay iyayon mo sa kalooban ng Panginoon. So what you speak so loud that I cannot hear what you are saying. Okay? Sapagkat action speaks better or louder than word. We should strive to reach anyone we come into contact with for Jesus. Okay? But how can we do that kung yung buhay natin ay hindi tama sa Panginoon? Magiging powerless ka, hindi ka magiging blessing, and not a good testimony, and how will they believe you? Okay? So, if you and I will take the sixth principle. Okay, ano yung sixth principle? Una, the principle of expediency. Ito ba'y mabuti o masama? Sundin yung mabuti. The principle of enslavement. Tayo ay pinalaya na, pero wag nating abusuhin yung ating kalayaan. Mga kapatid, gawin pa rin natin ang tama, yung nakakalikod sa Panginoon. The principle of example. Dapat tayo ay magandang halimbawa sa ating pong mga kapatiran. Kung iyan ay nakakasakit sa iba, ay huwag mo nang gagawin. Pero kung iyan ay magbe-benefit ang marami at sa kaluwalhatian ng Panginoon, gawin natin. The principle of education. Yan ba'y nakapag-build up sa sarili, sa pamilya, sa church? Yan ba'y magiging daan ng pagkawasak ng iyong buhay, ng iyong pamilya, at ng church? Huwag mo nang gawin. The principle of exaltation. Yan ba'y nakakalugod sa Panginoon? At ang panghuli, the principle of evangelism. Ito ba'y nakakatulong sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ni Jesu Cristo? So, if you and I will take these 6 principles and live our lives by them, tayo po'y magiging blessing sa gawain ng Panginoon sa mundong ito. Then, at the end of the way, ay makakasalubong natin ng Panginoon, makikita natin ang mukhaan ng Panginoon, at sasabihin niya, well done, good and faithful servant.
realize nyo yan, ano? Ano bang ginawa mo sa mundong ito? Ano bang naging achievement mo sa Panginoon? Meron na ba? Kung wala pa, marahil ikaw ay namumuhay sa kamalian. Itama mo yung buhay mo at gawin mo yung tama. At maglingkod ka sa Panginoon. Okay? So, doing these things in regard to the issues of life, these 6 principles will make that hope a reality. Let's pray. Lord, thank you po sa iyong mensahe. Panginoon, simple at paya. Help us to be strong, Panginoong Diyos, in our decision in line with your will. Give us the discernment between good and evil, O God, and give us the victory that we have in Christ Jesus to overcome evil. Panginoon, kung naman po yung naging bad decision po namin from the past, pinagsisisihan po namin ito, and help us to make it up. Lord, we embrace yung pong consequences ng mga kasalanan namin. Natanggap po namin, Panginoon, bilang pagpapalo po niyo. But I pray by the mercy of the Lord Jesus Christ, by what He did at Calvary, O God, I pray na yung pagpapalo po namin ay sapat na at matigil na, and help us, O God, to start anew. I pray, O Lord, na maging maingat na po kami sa susunod. Kami ay gagawa ng isang bagay na maganda at may kaitatnan, kapag-build up ng mabuting family, hindi nakasira sa church o sa aming sarili. Lord, help us to make a fresh start, Panginoon. And dalangin ko po, Panginoong Diyos, na tulungan niyo po kami sa aming mga problema sa buhay, Lord, and help us to be victorious. Thank you, God, for this morning. Thank you for your message. We praise and worship you in the name of Jesus. Amen. Amen, mga kapatid. So, maraming salamat po sa pakikinig po nyo. Ito po si Pastor Marvin. God bless us all.